lang. Kaya na po yun.
Magandang gabi po sa lahat at salamat po at binigyan na naman tayo ng Panginoon ng time. Wala mong galing na kaon din. Green man na. Dapat okay lang to, green. At sa muli, magandang gabi at patuloy tayo sa ating pag-aaral at yung pag-aaral natin ngayon upang sagutin yung katanungan na isa nating taga-subaybay, isa sa mga nanonood at nakiki-join sa ating Bible study kay Brother Joel, no? Joel Ibanez, no? Santibanez. Tama ba ko? Santibanez, no? Tingnan ko nga kung anong pangalan nung nagtanong para sigurado tayo. Ano? Yes, Joel Santibanez. Galing siya sa profile niya sa Negros, no? From Bacolod City. At yung tanong niya, kasi nga, at napakagandang tanong yan, valid talaga na tanong na dapat natin sagutin. Kasi alam naman natin, at nagtuturo tayo ng sinasabi ng Bible na in time past, bago pa dumating ang dispensation of the grace of God that was secret before, no? Bago dumating ang dispensation of the grace of God, alam naman natin na sa time past, yung Panginoon ay nagdi-deal lamang sa nation Israel. So, kaya nga yung tanong niya, yung Syria ba, yung mga Syrian ba Gentiles? Kung bakit Gentiles, bakit naman? Kung Gentiles, bakit pinadala doon si Jonah para maligtas yung mga taga Syria? At napakagandang tanong. Kasi nga nangyari yun noong time pass na yung dinidil ng Panginoon ay yung Israel lamang at hindi yung mga Gentiles, no? Kaya kung hindi natin maintindihan, malilito tayo kung bakit na ginawa ng Panginoon yon sa panahon ng time pass. Anong panahon na yon? Yung dinidil lamang niya ay yung mga Jews o yung nation Israel. So, kaya dapat talaga na bigyan ng pansin. Sa nasabi na natin, yung mga tanong na may susulat dyan sa comment section ay bibigyan talaga natin ng time upang sagutin biblically, no? Ng sagot na nasa Biblia at basta serious na tanong at nararapat sagutin na tanong, talagang bigyan natin yan ng pansin. So, salamat sa kay Brother Joel Santibanez na nagtanong ng ganon. So, kaya ngayong gabi ay bigyan natin yan ng kasagutan kung bakit nga ipinadala doon si Jonah nung time pass, nung panahon na yon na yung dinidil ng Panginoon ay yung mga Jewish people lamang. Okay? So, alam naman natin na nung time pass, ang mga ninuno nating mga Gentiles ay sabi doon na wala silang God. Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 11, wherefore remember that ye being in time past, referring ng panahon na hindi pa ni-reveal yung dispensation of the grace of God sa kay Apostol Paul. Yan yung tinatawag na time past. Sabi dito, that ye being in time past Gentiles, listen to this, Gentiles in the flesh, yung mga ninuno natin, tayo, mga Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision. Sa Bible, yung tinatawag na uncircumcision, yung mga Gentiles yun. Okay? By that which is called circumcision. Ang nagtumawag sa mga Gentiles na uncircumcision ay yung mga circumcision. So, alam naman natin na yung mga Jew, meron silang token ng covenant nila at isang token na yun ay yung lahat ng mga male child na isisilang na Jew pagdating ng ikawalong araw ay kailangan na i-circumcise. Okay? So, yun ang
ang commandment ng Panginoon sa kanila. Kaya ang mga Gentiles hindi naman nagpa-practice ng ganon, ng mga male child na isisilang ng Gentiles, isinicircumcise pagdating ng ikawalong araw, dahil wala naman silang commandment sa Panginoon na ganon. Yung mga Jew lamang. Okay? So, verse 12, that at the time, sabi dito, at the time, bago ma-reveal kay Paul ang dispensation of the grace of God, ang mystery program, at the time, sabi dito, ye were without Christ. So, ibig sabihin, nung time na Jesus was sent to the Jewish people sa kanyang earthly ministry, ang time na yun, wala tayong Christ noon na mga Gentiles. Yung mga ninuno natin na nasilang or buhay nung panahon ni Jesus Christ, sa time ni Jesus Christ, wala silang Christ. Kasi nga si Jesus Christ was only sent to the Jewish people. Okay? Ano pa sabi dito? Being aliens from the commonwealth of Israel. So yung mga Gentiles, hindi naman kasali, hindi naman citizen ng nation Israel. Hindi naman sila sakop ng nation Israel or citizen, being aliens from the commonwealth, ang sabi dito, and strangers from the covenant of promises. Okay? Of promise. Yung mga promise kay Abraham, sa lahat ng promises at covenants na ginawa ng Panginoon nung time pa sa Israel, sabi dito, aliens ang mga Gentiles. Strangers. Ibig sabihin, hindi tayo kasali doon. We are strangers, yung mga ninuno natin noon. Okay? So, sabi pa dito, having no hope. So, yung time na yon before ma-reveal kay Paul ang dispensation of the grace of God, Gentiles without hope, outside from the nation Israel. Okay? So, then without God in the world during the time nung time pass na yon, nung wala pang dispensation of the grace of God, sabi dito, we are without hope, without God in the world. Okay? So, kaya nga medyo kung hindi natin maintindihan kung bakit na naligtas si Rahab na Gentile, bakit naligtas naman si yung panahon ni Ruth, may mga Gentiles na naligtas, di ba? Nung centurion, na-explain na natin yung nakaraan nating mga Bible study kung paano naligtas ang centurion, at si Rahab, paano naligtas ang eunuch. Okay? So, na-explain na natin yan. So, ngayon, magtataka tayo, kagaya ng ating nagtanong, no? Na si Brother Joel, na bakit yung mga Syrians, bakit Gentile naman sila, bakit pinapuntahan kay Jonah upang magrepent at maligtas? So, magandang tanong yan. So, but bago yan, let us pray. Amay nga balaan, Lord, sa muli, nagpapasalamat kami sa malaking oportunidad na yung ibinigay sa amin upang sa muli makapag-aral kami ng iyong mga salita at may turo ang katotohanan galing sa iyong Biblia, ang King James Bible. At Lord, humihingi kami, nagre-request po kami ng talino na sana po gabayan mo kami habang kami ay nag-aaral ng iyong mga salita. At sana po ikaw ang ma-lift up ang iyong pangalan sa aming pag-aaral at lumabas po ang katotohanan upang magkaroon ng liwanag ang issue na ito tungkol sa Nineveh, sa mga Syrian noon, na bakit mo sila pinadala si Jonah at nag-preach doon ng repentance upang yung mga tao na yon ay makakilala sa iyo at magkaroon sila ng kaligtasan. Ayan po ang aming hinihiling at we are thankful. Salamat po
Nagpapasalamat din kami sa mga kapatid that are online ngayon at nag-join sa ganitong Bible study, sa mga friends namin that are online also, at sa iba pang makapanood nito. Yan po ang dalangin namin na sa ganitong programa namin, Bible study online, makarating ang gospel of the grace of God, kung paano maligtas ang mga tao sa panahon ngayon ng dispensation of the grace of God. Yan po ang isa pinaka-sintro, pinaka-primary reason kung bakit kami po ay nag-study online, upang yung mga maraming mga kaluluwa ang aming maabot at mai-preach po ang iyong gospel, ang death, burial, and resurrection ni Jesus Christ, na siya lamang ang makakaligtas ng kaluluwa sa ngayong panahon ng dispensation of the grace of God. We pray in Jesus' name, Amen. Sa muli po, ito po yung Iloilo Dispensation of Grace Bible Church. Andito po kami sa 7040 7th Street, Lawaan Village, Balantang, Haro, Iloilo City. At ito po yung church sa Iloilo na nag-preach na ang kaligtasan ngayon ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya na si Jesus Christ namatay, bayad ng ating mga kasalanan, inilibing siya at nabuhay muli sa pangatlong araw upang bigyan tayo ng eternal life. So, sa mga kaibigan namin, kung hindi pa kayo nakakasiguro na inyong kaligtasan, wala kayong gagawin, wala kayong magawa upang iligtas natin ang ating sarili. Ang kaligtasan ngayong dispensation of the grace of God ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya na si Jesus Christ ay namatay, binayaran yung ating kasalanan, inilibing at nabuhay sa pangatlong araw upang bigyan tayo ng eternal life. Mababasa po yan sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. Wala na ibang gospel na makakaligtas ngayon, no? Alam natin na napakaraming mga denominations, mga religions ang nagtuturo ng kung ano-anong mga pamamaraan upang maligtas ang tao. Ngunit ano man yon ay sisiguraduhin ko sa inyo, kung hindi yan sa pananampalataya na si Jesus Christ namatay, bayad na ating kasalanan, inilibing at nabuhay muli sa pangatlong araw, ang mga gospel na inyo pinaniniwalaan hindi makakaligtas ng kaluluwa. Kaya please, that is my appeal, believe the death, burial, and resurrection of Jesus Christ for your salvation. Wala kang ginawa kundi nag-believe ka lamang, nanampalataya ka lamang. Okay? So patuloy tayo sa subject natin pinag-aralan. Bakit nga ba si Jonah ipinadala doon sa Syria, sa Nineveh, na ang mga tao doon Gentile naman? So ang sagot sa tanong kung yung tao ba doon sa Nineveh ay Gentile, yes po, Sir Joel, yung mga tao doon ay mga Gentiles, hindi sila mga Jew, or hindi sila seed or biological children of Abraham, Isaac, Jacob. So, kaya nga napakaganda ng tanong mo, dahil nga tinuturo naman natin at andyan sa Biblia na in time past, ang dinidil lamang ng Panginoon ay ang Israel, at ang Gentiles maliligtas lamang sa pamamagitan ng tatlong bagay. Tatlong bagay, ang pag-proselyte, ibig sabihin kailangan nila magiging Jewish citizen at i-adapt nila ang Judaism, ganun lamang ang pamamaraan. Then, i-bless ang Israel as promised to Abraham. Then, pangatlo is correct understanding of God's program, of God's prophetic program, na ang Gentile kailangan mapailalim sa Israel, sa nation Israel, para lamang siya maligtas. Kagaya nung ginawa nung Canaanite woman, no? Meron siyang faith na si Jesus Christ ay Messiah, and at the same time, alam niya na mas kailangan niyang magpasailalim ng programa sa Israel para lamang dumaloy sa kanya ang blessing galing sa mga Jews. Kaya yung sagot niya,
kay Jesus Christ, nung sinabi siya, basahin natin, no? Ito yung understanding ng Canaanite woman. Punta tayo sa Matthew chapter 15, verse 24. Ito yung sabi ng ni Jesus Christ, no? Sabi dito, verse 21, umpisa natin. Then Jesus went thence and departed into the coast of Tyre and Sidon. And behold, a woman of Canaan came unto the same coast, and cried unto him, saying, Have mercy on me, O Lord, thou son of David. My daughter is grievously vexed with a devil. So, kumbaga nga, sinasakit, ng devil yung kanyang daughter. So, verse 23, But he answered her not a word, and his disciples came and besought him, saying, Send her away, for she cried after us. So, even though na ganun ang plea nung babae, nung Canaanite woman, the Canaanite woman ay hindi po siya Jew, kundi Gentile. At humihingi kay Jesus Christ na pagalingin ang kanyang anak na sinasakit ng devil. Okay? At habang hindi siya sumasagot, sabi naman ng mga disciples niya, paalisin na lang natin ito. Paalisin na natin ito kasi maingay siya. She cried after us. So, sumisigaw siya, after us. Verse 24, But he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. So Jesus Christ made it very clear that his earthly ministry was not for the Gentiles, was not for the Canaanite woman, a Gentile, and sa lahat ng mga Gentile that are alive during the time, hindi siya nagmi-ministry para sa kanila, kundi sabi niya, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. So, sinigurado ni Jesus Christ na maintindihan talaga ng mga Gentile noong time na yon na ang kanyang ministry is para lamang sa mga Jew. No? Yan ang hirap ng mga denomination ngayon dahil hindi nila maintindihan yan. So, yung mga sinasabi ni Jesus Christ in His earthly ministry, yan ang tinuturo nila ng mga denomination ngayon. But Jesus Christ, during His time, ginawa niya, sinigurado niya na maintindihan ng mga Gentile na noong time ng kanyang earthly ministry, para lamang yun sa mga Jews. At hindi kasali ang mga Gentile. Okay? But bakit naligtas ang Gentile? Bakit sinunod ni Kristo yung kanyang hiling? Okay? Tingnan natin ang mga sunod na mga verses. Verse 25, Then came she and worshipped him, saying, Lord, help me. Nung sinabihan ni Jesus Christ ang kanyang mga disciples, I am not sent but unto the lost sheep of Israel. The woman was so persistent. Ayaw tumanggap ng katwiran na hindi. Ayaw tumanggap ng answer na no. Lumapit kay Jesus Christ, and anong sabi niya? Lord, please help me. Verse 26, sinagot na niya ngayon ang Canaanite woman. At listen to this. Anong sagot ni Jesus Christ sa kanya? Verse 26, But he answered and said, It is not meet to take the children's bread and to cast it to the dogs. Napakasakit na sagot ni Jesus Christ. No? Sabi niya sa Canaanite woman, hindi yan proper. It is not meet to take the children's bread. Kumbaga nga, hindi proper, hindi nararapat, hindi kabagay-bagay na yung pagkain para sa mga children, sa mga anak ng Diyos. Okay? Sino yon ang nire-refer ni Jesus Christ? Mga Israel. The Jewish people. Sabi ni Jesus Christ, pwede natin ganito yan. Hindi karapat-dapat, hindi na bagay na kukunin ang pagkain ng mga Hudiyo at ibigay lamang
sa mga aso. Tingnan mo, aso yung tawag niya sa mga Gentiles noong panahon na yon. Because alam naman natin na beginning in Genesis chapter 12, when God chose Abraham as his chosen people, and made him his seed a nation of Israel, ang mga Gentile unclean. Kahit tingnan mo yung mga Egyptian noon, ang tawag sa nila unclean, dirty. Kahit na yung mga hayop nila marurumi din. Kung mabasa mo yan doon sa Exodus, di ba? Okay? So, ganun ang status na yon ng mga Gentiles mula sa Genesis chapter 12 hanggang sa panahon ni Jesus Christ, hanggang sa Acts chapter 7 ay marumi. Dogs ang tawag. At habang ang mga Jews naman, ang Israel, ay nasa itaas, chosen people, clean in the sight of God. Sila yung mga tao na malinis, called by God's name. Sila yon, ang mga Jews. Okay? Until Acts chapter 7, nung mahulog sila sa level ng mga Gentiles. Okay? Kaya ang tawag ni Jesus Christ sa Canaanite woman, dogs. Okay? Verse 27. But, tingnan mo yung sagot ng Canaanite woman. The Canaanite woman understood very well God's program to Israel during the time na ang isang Gentile kailangan magpailalim sa Israel upang yung blessing sa Israel dumausdos o mag-flow galing sa Israel para papuntang Gentiles. Kaya tingnan mo ang sagot niya. Verse 27, and he said, truth, Lord. Sabi niya, totoo, Lord. Yet, the dogs, ibig niya sabihin, the Gentiles, okay, eat of the crumbs which fall from their master's table. Okay? So, the Canaanite woman had a clear understanding na yung Gentile during his time ay kailangan sumailalim sa Israel upang dumausdos yung blessing mula sa Diyos papunta sa kanya mula sa Israel. Yun yung kaya siya naligtas because of her understanding of God's program to Israel and to the Gentiles during the time. Yung programa ng Panginoon in time past before sa dispensation of the grace of God is that for the Gentiles to be saved, kailangan niyang i-bless ang Israel sa anumang pamamaraan, financial, kagaya ng ginawa ni Centurion, nagpagawa siya ng maraming sinaguga, or i-bless ang Israel sa ibang pamamaraan, kagaya naman ginawa ni Rahab, tinulungan niya yung mga dalawang spy. That's one way of blessing Israel. Okay? Then, ang pangalawa, yung ginawa ng Canaanite woman, understanding of the program, of God's program to Israel. Then, pangatlo, kailangan mag-proselyte. Kailangan mong mag-Jewish citizen at i-adapt mo yung Judaism. Tatlong pamamaraan. Okay? Sana naintindihan na natin yan. So, nung time pass, na ang Diyos ay nagdidil lamang sa Israel, hindi naman sinasabi ng Panginoon na wala ng kaligtasan talaga ang mga Gentiles. Okay? Kundi yung kaligtasan ng mga Gentile noon is through Israel, sa pamamagitan ng Israel. At sa totoo lang, kaya gumawa ang Panginoon at kumuha siya ng mga tao at pinili niya ang Israel, no? Actually, para maligtas din yung mga Gentiles. Yung programa na yon ng Panginoon sa Israel is that through Israel, God would
reach out the Gentile. Ibig ko sabihin ganito, kaya ang Diyos nag-form ng Israel, ng nation Israel, so that ang redeemed Israel will reach out the fallen Gentiles. Yun ang programa ng Panginoon ever since. Nung tinawag niya si Abraham, anong promise niya kay Abraham? Basahin natin sa Genesis chapter 12. Anong Genesis chapter 12? Basahin natin. Sabi niya kay Abraham, Now the Lord had said unto Abram, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, and unto a land that I will show thee. Verse 2, And I will make thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. Blessing sa ano? And I will bless them that bless thee, and curse them that curseth thee, and in thee shall all what? Shall all families of the earth be blessed. So, God's program, kung bakit niya pinili si Abraham, and later ginawa niya ang seed ni Abraham, a nation Israel, is that so that through redeemed Israel, God would reach out the Gentile nation. Yun talaga ang programa ng Diyos. Kaya nung panahon na yon, whoever Gentiles na makakita na meron palang Diyos ang Israel, nagpo-proselyte sila. Or sa pamamagitan ng pag-bless sa kanila para sila maligtas. Okay? So, tingnan pa natin ang ibang mga verses na nagsasabi na ang programa ng Panginoon para sa Israel is to, through them, God would reach out the Gentile nation. Tingnan natin sa Isaiah chapter 60. Isaiah chapter 60. 60. Anong sabi dito? Arise, shine, for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon. For behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness the people. But the Lord shall arise upon thee, and his glory shall be seen upon thee. And verse 3, ano sabi? And the Gentiles shall come to thy light, and kings of the brightness to the brightness of thy rising. No? So through this Israel, through the nation Israel, the redeemed nation Israel, yan yung, yan no? Ang mga Gentiles, shall come, to thy light. Through the light, kaya nga sinasabihan sila ng Panginoon, you are the light of the world. Pag sinabi ng Panginoon na you are the light of the world, that's not hindi included yung mga Gentiles during the time nang sinabi ng Panginoon yon. Kasi sabi dito, and the Gentiles shall come to thy light. Kaya sinabihan sila ng Jesus Christ, you are the light of the world. Pero hindi sila naging light ng world dahil Israel rebelled against God. Hindi nila ginawa, hindi nila tinanggap ang kanilang hari, na kung saan ibibigay na sa kanila ang kingdom upang maging light sila sa buong mundo. Kaya ngayon hindi naging light ang Israel to the world. The Gentile nation until this moment of time cannot see the light of the Jewish people. Why? Because Israel right now is blinded and temporarily cast away by God. There is no light
in Israel right now. Bakit? Nireject nila ang kanilang hari. Hindi nabigay ang kingdom na dapat magiging great sila at maghari ang kanilang hari dito na si Jesus Christ sa kanila. So it is always God's plan that the Gentiles should be blessed through the nation Israel. Okay? So ano ba? Tingnan natin ang ibang verses. So alam mo, magsasabi na lang tayo Minsan sabihin natin, napakalupit pala ng Panginoon. Napakarami palang Gentiles ang hindi naligtas nung panahon ng time pass. Kasi yung salvation is of the Jews. Pero alam mo ba na gumawa talaga ang Panginoon, although during the time He was dealing with the Jewish people, but ang Gentiles, hindi niya naman pinabayaan talaga na hindi magkakaroon ng kaligtasan. Ang kaligtasan nga noon, sa nasabi na natin, 3 pamamaraan. I-bless ng Gentile ang Israel, then mag-proselyte or maging Jewish citizen and will adopt Judaism. Then number 3 is full understanding of God's prophetic program to Israel na kailangan nila magpailalim sa Israel. Kagaya ng ginawa ng Canaanite woman, kagaya ng ginawa ng eunuch. Kaya sila naligtas. So, because yan nga yung programa ng Panginoon na through Israel, the Gentiles will be saved. Okay? Kaya tingnan mo, Zechariah chapter 8. Zechariah chapter 8. No? Malapit dito. Zechariah chapter 8, verse 20. Sabi dito, thus saith the Lord of hosts, it shall yet come to pass that there shall come people and the inhabitants of many cities, and the inhabitants of one city, referring to Israel, shall go to another, saying, let us go speedily to pray before the Lord and to seek the Lord of hosts. I will go also. Verse 22, yea, many people and strong nations, referring to nations, Gentile nations, shall come to seek the Lord of hosts in Jerusalem and to pray before the Lord. Verse 23, thus saith the Lord of hosts, in those days it shall come to pass that 10 men shall take hold out of all languages of the nations, even shall take hold the skirt of him that is a Jew, saying, we will go with you, for we have heard that God is with you. Okay? How the Gentile people will hear about God is through with the Jewish people. Is through the Jewish people. Sa pamamagitan ng Jewish people sa program niya in time past for Israel. Okay? Ganon yung kaligtasan ng Gentiles noong panahon na yun. Kailangan nilang sumailalim sa Israel. At through that nation Israel, makikita ng mga Gentiles that there is God. Merong Diyos na gumawa ng lahat. Merong Diyos na powerful. Merong Diyos na holy. Merong Diyos na dapat sambahin ang tao. Kaya paano makita yan ng mga Gentiles noon? Through the nation Israel. Through the Jewish people in time past. Ngunit iba ngayon. Iba ngayon. Sa ngayon, hindi natin kailangan pumunta sa Israel, mag-proselyte. Hindi natin kailangan i-bless ang Israel para tayo maligtas ngayon sa panahon ng dispensation of the grace of God. Hindi natin kailangan
magpailalim sa programa, hindi natin kailangan doon kumuha ng doktrina sa Old Testament, sa Matthew, Mark, Luke, and John para tayo maligtas ngayon. Kundi, ang aral natin ngayon is andyan mismo sa ni-reveal ni Jesus Christ kay Apostol Paul na sa Romans 2:5. Sabi diyan, there is neither Jew nor Gentiles. For what is important today is the new creation, the body of Christ. Maligtas ngayon ang tao sa pamamagitan lamang ng pagbilib na si Kristo namatay, bayad ng ating kasalanan, inilibing at nabuhay muli sa pangatlong araw. Kahit sino makagawa magbilib niyan, without or apart from the nation Israel. Ganun ka napakaganda ngayon sa dispensation of the grace of God. Hindi na natin kailangan i-bless ang Israel para maligtas. Hindi natin kailangan magpailalim sa programa ng Israel. Hindi natin kailangan proselyte. Hindi kailangan magiging Jewish citizen tayo para maligtas ngayon. No? Unlike sa panahon ng time pass. Okay? So, Genesis chapter 22 verse 18. Mag-ano pa tayo ng ibang mga verses to prove that God's plan since the beginning na ang mga Gentiles maligtas talaga. Okay? Isaiah. Okay, Genesis 22:18. Basahin muna natin to. Ang daming verses na magpapatunay na ang through the nation Israel ay gustong abutin ng Panginoon ang Gentile nation. Genesis 22. Kailangan natin mabasa to upang magkaroon tayo ng magandang pundasyon sa ganong paniniwala. Okay? So, 22 verse 18. Sabi dito, and in thy seed, okay? You know yan, singular. Shall all the nations of the earth be blessed because thou hast obeyed my voice. Thy seed. Seed nino? Abraham, Isaac, and Jacob, Israel. The nation, Israel. 28. Chapter 28, verse 14. Sabi dito, verse 14, and thy seed, referring to Israel, shall be as the dust of the earth, and thou shalt spread abroad to the west, and to the east, and to the north, and to the south, and in thee, and in thy seed, shall all the families of the earth be blessed. So, it is God's plan that through the nation Israel, the Gentiles will be saved. Very different sa ngayong dispensation of the grace of God. Nang kaligtasan is for all. For anybody, for every individual. Okay? Ang kaligtasan sa ngayon. So, Isaiah chapter 2. Isaiah chapter 2. Verse 1. Sabi dito, the word that Isaiah the son of Amos saw concerning Judah and Jerusalem. And it shall come to pass in the last days that the mountain of the Lord's house shall be established in the top of the mountains, and shall be exalted above the hills, and all the nations shall flow unto it. Referring sa millennial reign ni Jesus Christ, that all nations shall flow unto it, the city of Jerusalem. And many people shall go and say, come ye,
and let us go up to the mountain of the Lord, to the house of God of Jacob, and he will teach us of his ways, and we will walk in his paths. For out of Zion shall go forth the law and the word of the Lord from Jerusalem. And he shall judge among the nations, and shall rebuke many people, and they shall beat their swords into plowshares, and their spurs into pruning hooks. Nation shall not lift up swords against nation, neither shall they learn war anymore. Referring to the millennial kingdom of Jesus Christ. Through that kingdom of Jesus Christ, all Gentile nations will come up to Jerusalem because Jesus Christ, the King of the world, is there. Yun yung kanyang sentro ng kanyang government, ang Jerusalem. So, bawat king, bawat Gentile, pupunta doon to give obeisance to the King of Kings in Jesus Christ. Yun talagang plano ng Panginoon. So, yung tanong ngayon, para darating na tayo doon, having that in mind, naintindihan na natin na yung Gentile pala, iplano talaga ng Panginoon na ma-save din through Israel. Bakit? Yung tanong, bakit kung Gentile yon, in time past nangyari, bakit pinupuntahan kay Jonah yung Syria? Gentile naman yon. Unang tanong, sino bang inutusan pumunta doon? Diba? Si Jonah, a Jew, so that they will be under the program ng Israel. Ano ba yung pamamaraan? Isang pamamaraan upang yung Panginoon ang kasalanan ng Israel ma-forgiven is to repent. They should repent and worship the God, their God. Okay? Then, their God in heaven will hear them and will forgive their sins. Naturo na natin yan kung paano sila maligtas. So, ganun din niya pamamagitan na pamamaraan ang pinapunta doon si Jonah upang mag-preach ng repentance, kagaya sa Israel, kailangan nila mag-repent upang ma-forgive ang kanilang kasalanan. So, ganun din ang pinapa-preach doon sa Nineveh. Bakit? Gentile naman yon ang Nineveh. Bakit kailangan? Sabi natin, ang dinidil lang ng Panginoon noon, yung mga Jew. Okay? Totoo yun, na mga Jew lang ang dinidil niya, pero talagang plano din ng Panginoon under sa program na yon na para sa Jew na maligtas ang mga Gentile. At isa pa, during sa time pass, mirong verse na nagsasabi ng ganito. Exodus 33:19. Exodus 33:19. Exodus 33:19. Sabi ng Panginoon dito, sabi niya kay Moses, and it came to pass, 19. And he said, I will make all my goodness pass before thee. Nung pinakyat niya si Moses doon sa mountain, di ba? Sa Mount Sinai. Sabi niya, and he said, I will make all my goodness pass before thee, and I will proclaim the name of the Lord before thee, and will be gracious to whom I will be gracious, and will show mercy on whom I will show mercy. Tingnan mo yung verse na yan.
In time past, although God was dealing since Genesis chapter 12 until Acts chapter 7, although God was dealing only to the Jewish people, and Gentile can only be saved, no? Kung siya ay magpailalim sa programa para sa Israel, mag-bless sa Israel, at mag-proselyte, maging Jewish citizen, and will adopt Judaism, merong sinabi ang Panginoon. Sabi niya kay Moses, Exodus 33, verse 19, anong sabi niya kay Moses? And he said, I will make all my goodness pass before thee, and I will proclaim the name of the Lord before thee, and I will be gracious to whom I will be gracious, and will show mercy on whom I will show mercy. We cannot question God during the time of time past. Kung God was gracious to the Nineveh people, to the Syrian Gentile people at the time, who are we to question Him? Gusto niyang magiging gracious sa mga Syrian by sending Jonah to preach them, unto them repentance, so that they will know that there is God in Israel and that God should be worshipped by them. Kasi masyado na ang hedonism or ang idolatry, ang pag-worship ng ibang gods, ng mga Diyos-Diyusan ng mga taga-Syria at the time. No? So, God gusto silang bigyan ng grace at mercy. Alam mo, ang grace during sa time pass, kasi sinasabi ng iba, meron namang grace sa time pass, hindi naman iba sa dispensation of grace. No. Ibang-iba yung grace noong time pass. It was selective. Selective. Sabi ng Panginoon, kung kay sino lang niya gusto magbigay ng grace, at kung kay sino lang siya gusto magbigay ng mercy. But in this dispensation of the grace of God, God is offering grace and mercy to all individual. While in time past, through His program to Israel, He was offering selective grace to whom He will have grace and to whom He will have mercy. And at the time, during ng time na yon, nung ipadalaya si Jonah doon sa mga taga Nineveh, ang Nineveh during the time, ay binibigyan ng Panginoon ng grace. Hindi niya binigay sa taga ibang nation, hindi niya binigay sa taga Egypt, hindi niya binigay sa taga Iran, hindi niya binigay sa taga Sudan, hindi niya binigay sa taga China during the time. Kanino niya lang niya ibinigay during the time? Sa taga Syria. At alam naman natin na pag-preach doon ni Jonah, ano nangyari? Nagrepent ang mga taga Nineveh at ang na-withhold ang judgment ng Panginoon na dapat matalo sila sa gira. But alam naman natin na years later ay bumalik ang taga Nineveh or ang Syria sa kanilang hedonism practice, no? At alam natin na yung na-withhold na judgment sa kanila ng Panginoon na nakaprophesy sa Book of Nahum, nangyari din yon. Nilipol din sila ng kanilang mga kalaban as God judgment kasi bumalik naman sila sa kanilang idolatry. So hindi naman natin alam, hindi naman nasabi sa Book of Jonah kung yung mga taga Nineveh ay na-save spiritually or meron ba salvation ang kanilang soul, but they were temporarily saved from physical judgment of Panginoon na matalo sila sa gira. Malipol sila. But later, bumalik sila sa hedonism, natalo din sila ng kalaban nila at naranasan nila yung judgment ng Panginoon na nakasulat sa Book of Nahum. Okay? So, ganun ang nangyari sa
sa sa taga Nineveh, sa mga Gentiles, Syrian during the time, kung bakit pinadala doon si Jonah. Because nabigyan sila ng grasya, selective na grasya during the time. Kasi sabi ng Panginoon, I will have grace, I will be gracious to whom I will be gracious, I will have mercy to whom I will have mercy. At during the time, kagaya nung panahon man ni Noah, Noah found grace in the eyes of the Lord. Si Noah lang. Yung iba wala. So, selective. While sa panahon ngayon, ang grace talaga ino-offer sa lahat. Yan yung kaibahan ng dispensation of the grace of God kaysa grace before the dispensation of the grace of God. Okay? So, sana po na sagot yung tanong, no, sa ating kapatid kung bakit yung Gentiles Syrian, bakit pinadala doon si Jonah to preach to them repentance, no? Na nung time pass naman ang dinidil lamang ng Panginoon ay yung ang mga Jewish people. Bakit Gentile naman sila? So sana nabigyan natin yun ng sagot mula sa salita ng Panginoon at kung meron kayong mga tanong pa dyan, pwede nyo rin isulat at bigyan natin ng kasagutan sa next natin ng mga online Bible study. Okay? So, magtanong kayo, after sang dispensation of the grace of God, ano na naman ba ang magiging kaligtasan ng mga Gentiles? Babalik sa programa, sa prophetic program to Israel. They will bless Israel para maligtas, kagaya sa tribulation period. Yung mga magbe-bless sa Israel na nation, imaliligtas sila. Okay? Ngunit yung kumalaban sa Israel, sa time ng tribulation period, definitely, yung mga nations na yon ay magiging kalaban ng Israel at sabi diyan, hindi sila maliligtas. Kaya mayroong judgment of nations pagdating ni Jesus Christ sa kanyang second coming. At sinasabi diyan sa chapter 25 ng Matthew na there will be segregation, yung mga buhay na mga goats at mga sheep. Yung mga sheep, yung mga naligtas during tribulation period. And those people will enter into the millennial kingdom of Jesus Christ together with the nation Israel that are saved, the Messianic Jew, the remnant of Israel. Sila yung papasok sa kasali na doon yung mga members ng Little Flock kasi i-resurrect na sila at bibigyan na ng resurrected body upang mag-reign together with Jesus Christ in His 1,000 years reign in this earth. Okay? So, that is always the salvation or God's plan to reach out the Gentile nation, the Gentile people in time past. In time past. Bago, mula Genesis hanggang Acts 7, nung hindi pa na i-disclose or na-reveal ng Panginoon ang dispensation of the grace of God, na iba naman ang set, ang instruction para sa mga tao ngayon, at ang instruction na yan, Romans to Philemon. Diba? Yung kaligtasan dyan, iba naman. Individual. Anybody can be saved apart from the nation Israel. Hindi na natin kailangan i-bless yung Israel. Kasi, alam mo, sa ngayong nagigyera doon sa Israel, no? Ang dami-daming, I stand for Israel. I will bless Israel. Kasi, naniniwala sila na kung gagawin nila yon,
magiging favorable para sa kanila kasi mamahalin sila ng Panginoon. Alam mo, in this dispensation of the grace of God, there is no Israel of God. Ha? The Jewish people right now are cast away. They fell. Nahulog sila sa level ng Gentiles. Kaya wala ng Jew, neither Jew nor Gentiles in this dispensation of the grace of God. Ha? Ang pananaw ng Panginoon ngayon sa mga Hudyo ay pareho lamang sa mga Gentile. Sinner. Bakit kailangan na i-declare ng Panginoon na sinner ang lahat? So that He can offer to all His grace and mercy. Upang ang maging kaligtasan ngayon, iisa lamang. Through God's grace and mercy, by believing that Jesus Christ died for your sins, He was buried, and rose again the third day. That is the very salvation in this dispensation of the grace of God. No? Sana po, naintindihan natin. Sana po, nagkaroon ng kaliwanagan yung tanong na yan. At hopefully, makakapag-aral na naman tayo sa ibang subject, ibang topic, next natin na pag-aral. Bukas nga pala, sa ating Bible study, 10 a.m., no? Alas 10 ng umaga, ay patuloy yung second natin na series sa Book of Acts. At yung pag-aralan natin bukas ay ang Acts chapter 15, no? To 26. Acts 15 to 26. Ang makikita natin dyan na mapag-aralan natin is yung replacement ni Judas, yung pag-replace sa kanya, yung mga requirements, no, ng magiging kapalit niya, at yung procedure na ginawa nila kung paano nila palitan si Judas. Okay? At alam natin na si Matthias yon ang napalit kay Judas. Yan yung pag-aralan natin. Kasi marami rin yung tanong na may ibang mga denomination, ayaw nilang tanggapin na si Matthias yung ipinalit. No, kasi sila lang daw ni Peter yung gumawa noon. Ang gusto nila na ipalit kay Judas si Paul daw, kasi si Paul daw after na si Jesus Christ talaga nag-save at nag-appoint na apostol si Paul. So, yun ang hindi nila naintindihan na para yun sa mga Gentiles. At si Matthias para talaga doon kapalit ni Judas. So, bukas pag-aralan natin yan. Okay? See you tomorrow 10 a.m. So, let us close in prayer. Amay nga balaan, Lord, salamat sa subong nga gabi sa among Bible study. Salamat sa mga kapatid that are online. Sumama po sa aming pag-aaral ngayon, sa mga friends namin, at sa mga makapag panood pa po ng video na ito. Nawa, sana po, dasal namin na may mga kaluluwa na maligtas sa pamamagitan ng gawain pong ito. Yan po ang aming objective, na may kaluluwa na makaintindi at maka-receive ng salvation sa pamamagitan ng pagpaniniwala ng gospel of the grace of God. We pray in Jesus' name. Amen.